Isip nyo pa lang yan, ha? Mandidiri rin kayo eh. Ayan. At tapos, ito po, ay nagsalita na naman po itong si Ramon Tulfo, no? Laban po sa kanyang kapatid naman ni si Ben Bitag. At yan, ang dami po natin pag-uusapan. Actually, sasagutin po natin yung mga banat po nila ngayon, no? Yung mga narito po sa Twitter, narito po sa Facebook. At syempre pa, meron po tayong pahalagahan na ano po, yung isang pari po na Bisaya. Hindi ko po alam kung taga saan nito. Kaya ngayon po ay medyo nabuhayan tayo, no? Proud pa rin ako na meron pa rin palang pari na nagtatanggol sa katwiran. Meron pa rin palang pari na maayos mag-isip. Hindi po katulad nitong adik na pari tsaka tong takbo ng takbo na pari na wala nang ginawa kundi kampihan yung mga magnanakaw. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pindot-pindot lang po tayo ng likes dyan, mga kapatid. Pag-usapan na po natin, no? Unahin po natin to para positive naman. Alam niyo po, nakakatuwa po na meron pa pong mga pari na katulad nito. Kaya lang, medyo Bisaya, pasensya na po kayo kung medyo mahina po tayo rito. Pero sisikapin po natin i-translate ito. Sabi po ni Reverend Father Siano Ubud, Paris Priest, hindi po sinabi kung saan Paris Priest to eh. Ayan. Sabi po niya, kadtong mga maletang kwarta, hain naman to. Wala lagi to imbestigaha. Ang mga tao na gipanghinganlan ato, wa lagi imbestigahi. Kini hinuong gi-approve na, nakapasar na sa audit, sa COA, kanang confidential funds, sa Office of the Vice President, sigihan gyug, hisgot. Iyan po ang nakakatuwa po na pahayag nito ni Father Siano Ubud. Ito po, sa pagkakaunawa lang natin, no? Ito po, isa-isahin po natin. Sabi niya po, kadtong mga malitang kwarta, hain naman to. Nasa na raw po yung mga maletang pera noon. Sabi po, wala lagi to imbestigahan. Imbestigaha. Hindi nyo naman to iniimbestigahan. Yung mali-malitang pari. Compostela Church Cebu. Mabuhay kayo dyan sa Compostela Church sa Cebu. At meron kayong isang pari. Meron tayong isang pari na nagsasabi ng totoo. Alam nyo mga kaparian, sana po lumabas kayo kasi natutungisan po ng mga katulad nitong adik na pari. No? At saka itong takbo lang ng takbo na pari, yung kaparian. Magpahayag po kayo. Hindi po itong mga nakikisama po dito sa mga magnanakaw. Okay. Sabi po, nasaan na yung mga maleta, mga pera? Wala at lagi ito imbestigahin. Hindi nyo po iniimbestigahan. No? Yung mali-malitang pera na ninakaw, direkta na yun, ninakaw na yun, bilyon-bilyon, daang bilyon, trilyon ang ninakaw. No? Kayong civil society kayo po ang pinaka manlilin lang. Okay lang po yun, yung kung loyalista kayo, dahil siyempre, loyalista nga eh. Ano man ang mangyari, ipagtatanggol ninyo si Marcos. Pero ang malupit nito, itong mga civil society, mga kaparian, mabuti na lang merong paring matino. Katulad po nito ni Father, ano na nga pangalan nito? Father Siano Ubud. Taga Cebu to. Tuloy natin. Ang mga taong pinanghalan ato,
lagi imbestigahi. Oh. Yung mga tumanggap po ng mali-maletang pera, hindi nyo iniimbestigahan? Ayun po, sigurado na tayo, nakaw po yun. Nakaw yun, nakaw. Dinugas. Corruption. Hindi nyo iniimbestigahan. No? Oh. Kaya mapapahiya po yung adik na pare. Lahat po. Alam mo, Father, tigilan mo na pagpapagamit. Tigilan mo na paggagamit, pagpapagamit. Kaya nyo itong si Father Ubod, oh. Normal pa siya mag-isip. Ano sabi niya? Yung binigyan ng mali-maletang pera, wala kayong balak imbestigahan? Kung sino pa yung, sige, kung sino pa, itong na-approve na, nakapasa na sa audit ng COA, yung confidential fund ng Office of the President, yan lagi ang inyong pinag-uusapan, yan lagi ang inyong dinadaldal, yan lagi ang inyong pinakasuhan. Pasado sa COA. Etong maletang pera, saan pumasa yan? Saang audit pumasa yung mali-maletang pera? Sa audit ng mga magnanakaw. Accountability. Bukang bibig, oh, accountability. Nabubuyoy si Father Adik. Nabubuyoy sa pagtatanggol. Sabi nga, tinanong na reporter, di po ba confidential nga? Tanong na reporter sa kanya, di po ba confidential nga? Kaya hindi po na ipinaalam sa atin kung paano ginamit. Kasi po confidential. Ang sagot ba naman na nabuyoy? Tama kasi yung tanong eh. Bakit po ipapaliwanag kung confidential? Dapat daw nauuna daw yung accountability kaysa sa confidentiality. Yan ang sagot ng mga adik na pare. Yan ang sagot nila ng mga civil society. Accountability pala ang gusto nyo eh. Pakinggan nyo yung isang paring matino. Yung dumaan sa COA na confidential fund, na clear ng COA, okay sa COA. Paano nyo masasabi na may anomalya? Walang anomalya. May ebidensya ba sila? Ang dami ba dong pinakita? Isang truck yata na papel yun eh. Ito po sinabi ni Shelo Magno. Baka magulat kayo sa sinabi ni Shelo Magno. Ito po si Shelo Magno to, isa dyan sa mga epal. Ang tanong ko, Shelo Magno, magkano? Magkano ka, Shelo Magno? Obvious na obvious. Malaki ang nakawan sa gobyerno. Accountability pala ang gusto nyo. Bakit hindi nyo panagutin yung mga mali-maleta kung magnakaw? May ebidensya ba kayo? Yung pong maleta ng pera, may ebidensya. Nagpakita na ng picture. Yung picture, corroborative dyan sa mga nauna ng sinabi ni Gutesa, sa mga sinabi ng mga Diskaya, na mayroong mga binibigyan ng pera. Mayroong testigo. Mayroong nagsasabi, mayroong nagsasabi na may nakawang malaki. Accountability ba ang gusto nyo? Bakit hindi ninyo i-demanda yung mga involved dun sa mali-maletang pera? Diba? Ito ang sinabi ni Shelo Magno. Importante yan to open BP Duterte bank accounts. Importante daw na buksan yung account sa bangko ni BP Sara. Kasi dyan mo makikita yung flow of money. So, ibig sabihin,
Ang operative board makikita. Diyan mo makikita. Future pa. Kailangan i-open mo para mo makita. Makita yung ano, yung yan na mag-establish ng kasong plunder. So ngayon, wala pa kayong ebidensya. Ang tanging ebidensya nyo, nagsampa kayo para bubuksan yung bank account, doon pa lang kayo maghagilap ng ebidensya. Ang tawag namin dyan, Cielo Magno, fishing expedition. Matagal na pong ginagawa yan. Wala kayong ebidensya ngayon, fishing expedition lang yung ginagawa ninyo. Pabubuksan nyo yung bank account, tapos sasabihin nyo ngayon, ang laking pumasok na pera. Malamang to, galing to sa nakaw. Wala na po yan, hindi na po uso yan. Direkta na ngayon kung talagang naghanap kayo ng masisisi sa mga magnanakaw. Ayan po, lantad na lantad, 400 mahigit. Simula pa lang, 400 mahigit na nakita na ghost project. Ghost project ibig sabihin, walang ginawa kahit na ano. Anong definisyon ni BBM mismo, ni Pangulong Marcos? Kung anong ghost project? Ni isang araw, walang tinarbaho. Ni isang poste, walang naitayo. Ni isang hollow block, walang nailagay. Yan po ang definisyon ng ghost project. Pero may pumirma na completed, may pumirma, may nag-audit na maayos, nakasunod sa batas, pero walang walang proyekto. Bakit hindi nyo unahin yun? Cielo Magno. Kasi ang purpose nyo ng adik na pare, tsaka ikaw Cielo Magno, ang purpose nyo, sirain lang si Sara Duterte. Pero hindi nyo po masisira si Sara Duterte niyan. Ayan, ang linaw na sinabi nyo. Isang diretsuhin natin. Importante yan to open BP Duterte bank accounts kasi diyan mo makikita yung flow of money. Yan na mag-establish ng kasong plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank accounts ni BP Sara Duterte? Ibig sabihin, kung hindi nila mabubuksan yung bank account ni BP Sara, wala silang ebidensya. Kung wala kang ebidensya, bakit ka nagkakaso? Bakit mo kinakasuhan si BP Sara kung wala ka pang hawak na ebidensya? Bakit naman may testigo laban kay BP Sara? May narinig po ba kayo? May narinig po ba kayo na ako nagde-deliver ako ng mali-maleta pera kay BP Sara? Meron si Madriaga. 1 billion daw sinakay sa isang van. Lahat po na nagkukwenta na marunong sa pera, hindi kasyang 1 billion sa isang van. Matudurog, mawawasak yung van mo. Yun lang ang kaisa-isa na nagsasabi na si BP Sara. At hindi pa yan confidential fund. Ang sinasabi pa nung Madriaga, galing pa yan sa droga at saka sa pogo. Yung pagnanakaw na yan. Dahil ang confidential fund, cleared ng COA. Pero hindi cleared sa adik na pare. Hindi cleared sa magkano ka, Cielo Magno. Hindi cleared. Nakakahiya. Nahihiya ako para sa mga dilawan at kakamping. Lahat gagawin ninyo. Yung mga loyalista, natural. Lahat sasabihin nila. Natural, lahat gagawin nila para ipagtanggol si BBM. Kayong mga dilawan, kakamping at makabayan black, nakakahiya kayo. Kasi hindi nyo naman kaano-ano si BBM. In fact, before tong election, nung nangangampanya pa lang, bago pa yung kampanya, dekada nyo, kayong mga dilawan, kakamping at makabayan black, iba-iba man ang inyong pangalan, iba-iba man yung grupo nyo, mula nung panahon ng Cory-Cory, sinisiraan nyo na yung mga Marcos. Marcos magnanakaw, Marcos, ganun po ang sinasabi nyo. Pagkatapos nung naupo si Marcos,
biglang magkakampi na kayo ni Marcos. Alam nyo, yung pangkaraniwan tao, yung pangkaraniwan na hindi yung mga bayaran na, yung mga taong hindi bayaran, alam po nila na ang nagnakaw ng trilyong piso sa Pilipinas ay hindi po mga bintang pa lang nga, hindi nyo na mapagbintangan na wala nga 1 billion yung binibintang nyo sa mga Duterte. Ito po, trilyon na ninakaw sa atin. Maski si BBM, alam niya na trilyon na ninakaw ng mga tauhan niya. Wag na si BBM. Kasi hindi nyo pwedeng kasuhan si BBM. Di ba? Maging practical tayo. Ang Pangulo, bawal kasuhan. Dadaan mo muna sa impeachment. Pero alam, maski si BBM, alam niya na tauhan niya, mga magnanakaw. Siya nga nag-expose di ba? Sabi niya. Ine-expose niya nga Kaya hindi siya kasama dyan. Di ba? Ganyan yung katwiran niya. Hindi ako kasama dyan sa nakawan. Ako nga nag-expose wag na si BBM kasi impractical na sampahan nyo ng kaso. Tanong ko, bakit hindi nyo sampahan yung kaso yung mga tauhan ni BBM na laging binabanggit na nagnanakaw? Accountability? Ang sinasabi nyo, kaya nyo sinampahan ng kaso si Sara Duterte. Sino nagsabi na ninakaw ni Sara Duterte yung confidential fund? Miski nga kayo, hindi nyo binibintang Miski nga kayo, hindi kayo nagbibintang na ninakaw niya yan. Ang sinasabi nyo lang, dahil hindi pinapaliwanag, malamang nilustay niya yan. Yan po ang pinakamalabo. Tignan nyo po, bakit hindi kinakasuhan si Martin? Wala raw ebidensya. Bakit kinakasuhan nyo si BP Sara? Wala rin naman kayo ebidensya. Ang pinakita nila, sang damakmak na papel. Ano ebidensya doon? Ito sabi importante yan to open BP Duterte bank accounts. Ibig sabihin, hindi pa nila hawak. Wala pa silang hawak na bank account. Paano mo sasabihin na niloloko nyo yung mga tao? Di ba? Dinadivert ninyo sa trilyong nakawan, ninakawan tayo ng trilyon. Wag na yun. Mahirap ang patunayan yan Yun na lang napatunayan na lumabag sa batas. Ano sabi ng Supreme Court? Labag sa batas ang ginawa ninyong paglilipat ng 60 billion mula po dito sa PhilHealth. Labag sa batas yung ginawa ninyong paglilipat ng 60 billion. Sino may sabi niyan? Supreme Court. Bakit walang napaparusahan? Sabi ng Supreme Court, hindi po kami magko-comment diyan po sa criminal liability ng mga tao. Kasi nagko-comment lang sila kung ano yung sinampa sa kanilang reklamo. Ang sinampa sa kanila, illegal yung paglilipat ng pera. Ikaw rin nga mismo, kasama ka rin Cielo Magno Di ba? Kasama ka sa nagreklamo dyan sa illegal na paglilipat ng pera ng PhilHealth. Ngayon, nung napatunayan nyo na may illegal na nangyari, ano yun? PhilHealth, yung pondong illegal? Yung taong naglipat, illegal bang ginawa niya o hindi? Illegal. Sabi na nga ng Supreme Court, illegal yung paglilipat So, ibig sabihin, yung taong may kagagawan ng paglilipat, sino po may kagagawan niyan? Si Recto at inaprubahan ni BBM. Katulad na sinabi ko, hindi nyo pwedeng ireklamo si BBM. Kinakailangan kay BBM, impeachment. Teka pala, bakit hindi kayo magsampa na impeachment kay BBM? Bakit kay BP Sara kayo nagsasampa na impeachment? Bakit si BP Sara ang inyong dinidemanda? Bakit hindi yung mga tauhan ni BBM na totoong may ginawang krimen?
May sinabi ba kayong ginawang krimen ni BP Sara? Wala. Tamang hinala lang. Ganun talaga pag adik eh. Tamang hinala talaga, Father eh. Di ba, Father? Maraming salamat po, Father Siano Ubod. At nabubuhay po kaming mga Katoliko. May pag-asa pa kami na hindi pala lahat ng pare ay parang adik mag-isip tamang hinala. May mga pare po pala na katulad ninyo na tapat pa sa mga tao. Hindi nang bobola. Punta na po tayo sa iba. Alam niyo naman tayo. Ito pa po. Pagkor Chief Tenko, family, firm, bags, billions in DPWH deals. Yan, kaya tama si Libiste. Ano sabi ni Congressman Libiste? Yung mga, buti pa yung mga congressman natin na mga Gen Z. Katulad ni Libiste, katulad ni Miao Miao. Meron pang hindi na Gen Z kasi yung anak ni Marcoleta, saka yung taga-BH, bagong henerasyon, mabuhay po kayo. Yung mag-asawang si Herrera, mabuhay kayo dyan sa bagong henerasyon. Hindi po sila, yung isa, dilawan kasi yun eh. Si San Fernando. Kaya bumabanat din kay BP Sara eh. Ano yung sabi ni Libiste? Lahat ng USEC, lahat ng SEC at USEC, sumausaw dyan sa DPWH. Sumausaw. Ito po patunay. Pagkor Chief Tenko, family, firm, bags, billions in DPWH. Contractor. Mga tauhan ni BBM, panay mga contractor pala kayo. Bakit kayo nasa gobyerno? Opo, dilawan po yan si San Pedro. Alam niyo mga yan, dilawan. Talaga namang anti-corruption sila. Yung mga leader lang nila, talagang nagpakatutar na rin kay mahal na Pangulong BBM. Yung mga leader nila, Sel Jokno, si De Lima, Risa Ontiveros, Kiko Bam, saka to sila Cielo Magno. Narinig niyo po ba yung mga yan na umatake kay BBM, kay Martin Romualdez, kay Saldico? Baka kay Saldico kasi una nilang tinabla eh. Pero yung magpinsan, si kay Sandro Marcos, umatake ba yung mga yan? Hindi nila atakein yan. Wala naman pong problema kung sumali sila. Wala naman po. Ako po naniniwala ko, marami pong dilawan, nililito lang sila ng leader nila. Marami pong dilawan, anti-corruption. Kaya lang, nililinya sila. Wari ako, anti-corruption. Tapos yung leader ko, anti-Duterte. Pinapasok lang sa isip nila na ang pag anti-corruption ka, dapat anti-Duterte ka. Yun yung problema natin. Yun yung problema natin dyan sa mga dilawan. Hindi nila unahin yung talagang magnanakaw. Inuuna kasi nila politika eh. Bakit politika? Pag talagang tumodo sila sa anti-corruption, babanatan nila yung BBM. Yung BBM government, di ba? Ano mangyayari? Lalong babango si BP Sara. Kaya sabay nilang binabanatan. Tuloy yung tao, nawawala ng gana sa kanila. Yan, katulad niyan. Nagsampa pa kayo ng reklamo. Dinimanda nyo pa si BP Sara. Pero wala kami narinig na dinimanda nyo si Recto, dinimanda nyo si Bunuan, dinimanda nyo si Bersamin, dinimanda nyo si Pangandaman. Wala. Sila yung mga direktang tinuturo na involved. Sila yung may tumitistigo. Sino po tumistigo kay BP Sara? Na magnanakaw? Wala. Sila din.
Ayon nga rito, sa The Political Outlook, lahat sila ngayon nagkakaisa na wag lang manalo si Sara Duterte. Kasi kung hindi nila kakampi ang magiging presidente, lahat sila makukulong. Correct. Kaya lahat sila, may insertion din yung mga yan. Yung pinaka-leader nila, ayon kay Guanzon, yung kanilang pinaka-leader, Our Lady of Insertion, panal-banalan. Panal-banalan pero may insertion din pala. Kaya pala hindi makabira-bira. Panal-banalan, sabi, galit siya, bakit nilipat? Dalawa po ang ginawa nila sa PhilHealth. Kinuha na yung pera, hindi pa binigyan ng pondo. Samantalang malinaw po sa konstitusyon na yung may parte po ng tax, yung sin tax na tinatawag, may parte po yan dapat mapunta sa PhilHealth. Pati po yung parte ng PhilHealth, kinuha nila. Tapos, etong si Our Lady of Insertion na banal-banalan, bakit ba banal na banal yan? Mahilig ka ba lumuhod? Bisa, mahilig ka ba lumuhod? Kasi banal-banalan ka eh. Baka mahilig ton lumuhod eh. Umamin ka na. Takot po sila lahat na maging presidente si BP Sara dahil sa lahat ay nakisangusaw dyan sa pagnanakaw. Kaya gagawin nila lahat. Bakit naman? Parang hindi naman kasama tong mga pari na to tsaka itong Cielo Magno na to. Okay lang yan, papasukin nyo lang yung mga kahit ba ano yan, gusto rin nilang makinig. Hayaan nyo lang sila, bakit ba? Natatakot ba kayo sa mga yan? Ayaw nyo nun, matututo sila ng katotohanan. Okay. Kaya po, iisa lang po ang kanilang purpose. Kaya sila gusto nilang pabagsakin si BP Sara. Isa lang po ang purpose nila. Huwag manalong presidente. Huwag maging presidente si BP Sara. Ayun nga sa adik, nung panahon na uupo na po si Tatay Digong, uupo na po siya sa Malacanang. Kasi nanalo na eh. Di ba may transition pa yan, Mayo, tapos July pa yung upo, di ba? Sabi nga ng isang adik, yari tayo, finish na tayo, si Duterte na presidente. Ganon din po sila ngayon. Yari tayo, finish na tayo. Si Sara Duterte na magiging presidente. Kaya po kahit imburnal lang kanilang reklamo, kahit po walang katuturan, umaamin na nga sila no, wala silang ebidensya. Ang ebidensya nila, mabubuksan muna nila. Hindi pa nila hawak yung ebidensya. Padong bakit isang truck yung papel? Mahilig po sila sa ganyan, optics. Diba yung pinakananay nila, nagwawalis na nakatsinelas? Sige, basa tayo. Ito po ay ayon kay Lorraine Badoy. Dr. Badoy, my BJMP source says Trillanes and Laila de Lima are frequent visitors of Ramel Madriaga in BJMP. The man claiming to be BP's bagman. Yeah, right. We're stupid. Diba? Huwag nyo kaming gawing stupido. Kasi pinalalabas nila, lagi daw dumadalaw si BP Sara eh. Alam nyo po, naalala nyo po nung umalis si BP Sara papunta ng Germany para ipagamot yung nanay niya? Diba? Lumabas po yung CCTV nun, di ba? Para siraan nila sa BP Sara na may bagyo pero magpapagamot pa rin ng nanay. Ang tindi ng paninira eh, no? Sa lahat ng paninira, talagang kahit na ano na lang. Akalain ninyo, bumabagyo, umalis si BP Sara para ipagamot ang nanay. Puta, kailan pa naging masama ang pagamot mo yung nanay mo?
'Di ba? Yun pa kaya na dumadalaw si VP Sara tapos walang makakapagsabi niyan? Kalaban ni VP Sara yung gobyerno. Hinahanapan nga siya ng butas. Tapos wala man lang nagpapatunay na dumadalaw si VP Sara. Gawa-gawa lang. Ito ang tunay, oh. Ayon kay Dr. Badoy, meron siyang mga source sa BJMP. Tandaan po ninyo. May source siya. Ano yung sasabihin ko, si Lauren Badoy, di ba ano yan? Yung asawa niya ay PMA. May mga source po yan na totoo. Hindi po source-sourcean lang. Si Laila de Lima daw po at saka si Ramil Madriaga ang laging dumadalaw ay si Trillanes daw po at saka si Laila de Lima ang laging dumadalaw sa kay Ramil Madriaga. Alam niyo na po kung ano po nangyari. Bikoy ito yan. Eto na po tayo sa mga kaipokrituhan ng palasyo. Ayon po kay Auntie Claire, hindi dapat minamadali ang pagsasagawa ng batas, dapat inaaral. Yan ang reaksyon niya na yung anti-dynasty bill daw ay hindi dapat madaliin. Paano ko nasabi ng mga ipokrito talaga tong pamilya na to? Kasunod dito naman po na sa panukalang inihain ni House Speaker Bogie D. at Majority Leader Sandro Marcos na ginawa lang umanong lehitimo ang mga dinastiya. Tamang pagdedebate ba? Tamang pagdedebate, tamang pagbibigayan ng kanilang suggestion, opinion at saloobin ay dapat nadidinig, hindi namamadali sa ni Castro. Tignan nyo, yung anak na congressman nagsusulong ng anti-dynasty bill. Yung ama naman, sa Malacanang, hindi dapat madaliin. Palabas lang po lahat yan. Yung anti-dynasty bill po ba ang lulutas sa problema ng korupsyon? Hindi po, ipakulong mo yung mga magnanakaw. Eto po, sabi po ni Ryan Lingo, kahit grade 1, alam na alam kung paano i-connect ang lahat. May conspiracy to put Sara Duterte down. Eto kahit grade 1 daw po, mapagtatagni-tagni yung conspiracy. Nag-file ng plunder case, etc. Alam mo na kung sinong mga nasa likod nito para matabunan ang flood control corruption na sangkot si BBM. Di ba? Lumabas si Ramil Madriaga, sabay nag-file ng plunder case yung society group. Ngayon, wala na pong media, wala na pong bayarang media ang tumatalakay sa flood control. Hindi po kayo pwedeng lumusot eh. Alam niyo po kahit na ano pong gawin yung pagpapalusot, hindi po kayo pwedeng lumusot. Bakit po? Dahil tinitiyak namin, isang ulan lang, isang bagyo lang, isang malakas na ulan lang, babahain na naman ang Pilipinas. At kada babahain at may namamatay sa baha, kayo sisisihin. Diba? Diba na? Kayo po ang sisisihin. Maaalala po ng taong bayan yung ginawa po ninyo. Daldal ako ng daldal, baka wala pala tayong wala pala tayong ads. Kayo ba sa mga naka-live, pagpasok nyo may ads? Sayang naman. Okay. Punta po tayo dito sa iba pa. May ads naman. Okay. Nakakapaghanap po.
Congrats sa'yo, Father, ha. Ito po. Ito po, nangatwiran na po si Senator Bato. Tungkol po dito sa sinasabi na nagtatago daw siya. Bakit ka naman hindi magtatago kung kidnapping ka? Tao din po ako. May karapatan ako sa legal process at makataong pagtrato. Senator Bato de la Rosa pinaglaban ng karapatan niya bilang tao sa gitna ng ICC warrant. Mamaya po magbabasa po ako ng mga comment sa live. Tao po si Senator Bato. Kaya may karapatan po siya bilang tao, karapatan pantao ang tawag. Human rights. Pinagkakait nyo. Ngayon lang po ako nakakita na hinahunting na po siya ng DILG. Wala pa pong warrant. Kahit nga po may warrant, hindi nyo dapat huntingin dahil senador yan ng Pilipinas. Under po siya ng batas ng Pilipinas. Huwag nyo pong ipilit na yung batas ng ibang bansa applicable dito sa Pilipinas. Ginawa nyo na kay Tatay Digong yan, dapat hindi na po maulit. Nananawagan kami sa Supreme Court. Supreme Court, umaksyon na po kayo. Kasi hinahunting na, wala pang warrant eh. Alam na raw nila kung saan nakalagay. Ano pong gagawin nyo pag lumabas ang warrant? Uhulihin nyo na naman? At ibibigay sa ibang bansa? Antindi nyo, daig nyo pa yung makapili. Yung makapili, nagtuturo lang eh. Yung makapili, nakabayong, tinuturo lang yung mga guerrilla. Kayo, lantad yung pagmumukha nyo, proud na proud pa kayo. Na i-announce na hinahunting namin, iba lang ang termino nyo. Tracking. Yun din yun, hinahunting nyo rin eh. Para pagbabaraw ng warrant of arrest, advance sila mag-isip. Again, mga salitaang adik na naman yan, advance mag-isip. Sa adik ko lang naririnig yung advance mag-isip eh. Maya naman kayo. Dito po tayo sa mga tulpo. Sa political. Ayan. Alam mo, si Montulpo, kuyang, sabi ni Bitag, magpahinga ka na. Shut up! You better shut up. Kung may papasa ang anti-dynasty bill, ay lalagdaan ng mga kapatid kong si Rapi at Erwin, ng aking sister-in-law na si Jocelyn, at pamangkin kong si Ralph upang maging batas ito. Talaga, nagdaan ng mga Erwin niya, ang mga tulpo yan. Alam mo nyo po, yung mga nagsasabi po na para sila sa anti-dynasty, isa lang po ang hamon ko sa inyo. Kung may kapatid kayo o anak kayo ng presidente, tinukoy para maging kapanipaniwala na anti-dynasty ka, mag-resign ka. Tatay mo presidente, tapos congressman ka. Di ba? Niloloko nyo lang ang mga tao eh. Ay, wala pa naman batas eh. Yun na nga, hindi ka naniniwala dyan sa sinusulong nyo. Kasi pag sinabi nyo masama ang dynasty, ako po hindi ako naniniwala na masama ang dynasty. Nakita ko na pwedeng maging mabuti dynasty. Hindi po yan ang solusyon. Diba? Ayaw namin ng political dynasty, sabi ni Kuya Mon Tulpo. May sinabi po na ayun, yung sinabi niya na pinalangin niya raw, ipinalangin niya raw nung nagdaang eleksyon na matalo raw sana yung isa niyang kapatid. Kasi particular si Bitag. Kasi 3 na raw yung tulpo sa Senado. May sa demonyo pala to manalangin si tulpo. 3 na raw yung demonyo,
Sorry po, hindi ko po sinasadya. Magdilang demonyo ka ako. Tatlo na yung magiging tulpo sa Senado. At meron pa magiging senador tayong si Raulo. Bitag, si Raulo ka raw. Alam niyo po, etong ginagawa ng mga tulpo, pagkamat natutuwa tayo, kasi nagsasagutan sila, natutuwa. Tignan niyo sila, no? Ang galing ng family dynamics nila, no? Pwede silang magtirahan sa ere. Sa sobrang kababanat nila. Sa sobrang pagbanat nila, no? Yung style nila na wala silang alam gawin kundi bumanat. Pati mga kapatid, pati mga kapamilya, binabanatan eh. Bagamat natutuwa kami sa inyo, alam ko yung ginagawa nyo, Ramon Tulpo. Saka mga Tulpo brothers, yan, si Bitag. Pero si Ramon Tulpo ang pangunahin. Si Bitag, mukhang talagang naaasar na sa'yo. Gusto ka na, ikinahihiya ka na raw eh. Tapos sinawag mo naman siya ngayon na si Raulo. Nakakita na magkakapatid na magtirahan ganyan. Ikinahihiya ka namin yung kuya namin. Yung isa naman, may kapatid kami si Raulo. Bagamat natutuwa po ako sa mga pinaggagawa ninyo, no? Bagamat nakakatuwa. Alam ko naman na diversion lang din yan eh. Mas maraming pinag-uusapan, mas lalong nawawala yung focus ng mga Pilipino sa paglaban natin sa korupsyon dito sa flood control. Pero kaya nga po kami narito eh. Ang tunay pong problema natin, yung mga magnanakaw sa gobyerno. Pinatampok yan ng nakawan dyan sa flood control projects. Kaya wag kayong hindi namin makakalimutan yan. Huwag kayong mag-alala. Ito tayo, nako. Ang sarap daw ng ngiti ni Nanay Lenny. Ayan. Pakita natin yung ngiti. Ito yung ngiti ni Manay Lenny. Ayan. Diba? Okay. Ayon dito sa mga tauhan ni Lenny, kaya hindi ako naniniwala na si Rizang pambato ng mga dilawan eh. Marami pa rin pong tagahanga si Lenny kaysa kay Rizal Tiberos eh. Kaya yung dilawan pa lang eh, magbabanatan na kagad eh, si Lenny tsaka si Riza eh. Paano nyo pa i-unite yung iba? Kaya olats na olats kayo. Mayor Lenny Robredo flexing the smile and aura of someone na walang issue at kaso. Ayun. Wala raw kaso at walang issue. Wala kang kaso dahil hindi ka pinapatulan. Alam niyo po, yan po pagkakaiba ni Tatay Digong tsaka ni BBM. Si Lenny Robredo, walang ginawa yan kundi bumanat kay Tatay Digong. Pero binigyan ng pagkakataon, di ba? Ginawang ikaw ng drug czar. Wala namang ginawa. Drug czar ka, di ba? Sana man lang yung naga na ayos mo. Wala raw issue. Si Lenny Robredo, wala bang issue? Meron. Umaangal nga siya eh. City mayor lang to. Hindi ko po nilalang yung mga city mayor. Ibig ko sabihin, si Lenny Robredo, mula sa vice president, city mayor na lang po ngayon. In comparison sa dati niyang trabaho, hindi dahil minamaliit ko yung mga city mayor. Hindi po. Kukumpara mo sa dati niyang trabaho na vice president, ngayon city mayor lang. Okay. Paano mo gagawing presidente yan? Sa city niya may droga. Imbis na lutasin, isinisisi kay Tatay Digong.
Una, hindi na si Tatay Digong. Nakakulong nga si Tatay Digong. Nung tumakbo ka nga, nakakulong na si Tatay Digong. Nung naproklama ka nga, nakakulong na si Tatay Digong. Sisisihin mo sa taong nakakulong yung problema ng droga sa syudad mo. Ganun ka ka-inutil bilang Mayor Leni Robredo. Tapos, may bala ka na naman tumakbong presidente. Mahiya naman kayo. Wala daw issue. Wala palang issue sa inyo. Walang issue, wala ring ginagawa. Inutil din. Ito na. Last na natin to. Ay hindi, ito po. Laila de Lima, inangalan ng anti-dynasty bill. Sa unang tingin, the proposed bill seems reasonable. Since ang idea ay isa-isa lang ang pwedeng umupo per elected position or positions. Level outlined in the bill, but not really dahil nililimitahan lang nito at hindi naman talaga pinipigilan ng pag-iral o pamamayagpag ng political dynasty. Alam mo, Laila de Lima, hindi pa batas yung pinag-usapan, bill pa lang. Gustong-gusto nyo ng anti-dynasty bill. Ngayon, meron nagpanukala si Sandro Marcos ng anti-dynasty bill. Binabanatan nyo pa rin yung anti-dynasty bill. Ano bang gusto nyo kayo magpanukala? Di magpanukala kayo. Wala kayong katuturan. Kayong mga dilawan. Yan lang po ang ating topic para sa araw na ito. Maraming salamat po. Tutuloy pa po tayo rito sa live, ha? At tapusin lang po natin dito sa taping. Sa live po, tuloy-tuloy po tayo. Ililipat ko lang kayo para hindi ako nakatingal.